Good morning, my dear sisters and brothers. We praise the Lord for gathering us this Sunday as we celebrate the fourth Sunday of Lent. Today is what we call the Laetare Sunday, a day at least of a break from the tone of sadness, the tone of mercy or pardon of this season. Bumalik po para sa linggong ito ang mga bulaklak sa ating altar. You see me and our brothers, our Eucharistic ministers wearing old rose to signify that our preparation, what we prepare for is on its way. Malapit-lapit na ang mga araw ng panahon ng pagkabuhay ng ating Panginoon. And so it is a joy that we have one another. It is a joy that we come in front of the Lord. Kahit na po mahal yung gas. No? Salamat sa Diyos at narito po tayo sa mga oras na ito. We once more heard a long gospel. No? Nabalitaan ko po last week, binasahan din po tayo ni Monsignor Rolly ng long form. No? Kaya long form din po ang binasa ko ngayon. No? Tibay-tibayan niyo pa po yung inyo pong mga tuhod dahil hanggang Palm Sunday na po ang mahahaba nating mga mabuting balita. But if you will try to notice what happened in today's gospel, the presence of Jesus was so powerful at the beginning of the story. Jesus encountered this man born blind. And with the soil, with the saliva mixed together, pinagaling niya ang lalaking ito at nakakita siya muli. But what is quite intriguing is that he was not only at the beginning of the story, but the story ended now with Jesus. It is quite not that usual when we hear a gospel story. Di ba ho? No? Madalas, nasa buong kwento ho si Jesus. Nakikipag-usap sa tao, merong tinugunan na concern ng iba. Pero sa kwento ho natin, nasa unahan lang ho siya at nasa dulo ho ng kwento. Kung inyo po pang maaalala ang ating pong napahayag kanina. He was at the end when the man born blind was thrown out of that group of their neighborhood and told him, "Why are you out?" And once more, another healing came. He gained friendship once more with Jesus. He gained connection with this man again because of his infirmity. But then, more than Jesus at the beginning, Jesus at the end, it is good to see what happened in between. Bakit wala si Jesus nung mga panahong iyon? And we can classify three people or groups of people this man encountered. Kahit ho nung unang panahon, panira ng kwento ang mga kapitbahay. No? Lagi na lamang nag-aambag ng sama ng loob ang mga kapitbahay. Pinagtabuyan ho at pinagdudahan ho ng mga kapitbahay ang lalaking ito. Di ba pinanganak kang bulag? Hindi ba ikaw ba yon? O kamukha mo lang yung pinagaling nung taong iyon? We've heard once more, another set of people trying to inflict this man born blind. Ang ikalawa po, sino? Yung mga Pariseyo. They were trying to really testify paano ka gumaling, paano ka nagkaroon ng pananaw. Imposible yan. At marahil, sabi nga po natin sa narinig, pinagaling ka sa araw ng pamamahinga, mas bawal iyan
ang gumawa pa niyan masamang tao dahil hindi siya sumunod sa araw ng pamamahinga. And another people ridiculed him, someone who was supposed to be close to him, his parents. At pinagtabuyan na naman po ulit siya ng kanyang mga magulang at sabi, hayaan niyong magpaliwanag yan, malaki na yang batang iyan. But even though Jesus was not really present through those three sets of rejection, of doubt, and of making his faith complex, you know what was constant? At those very moments, he was really trying to say, someone healed me. He was a prophet. Jesus daw yung pangalan ng taong iyon. Kaya kong ipagpatunayan, hindi masama yung taong iyon. Dahil siya yung nagpagaling sa akin, ginawa niyang imposible ang panahong ito. And dear sisters and brothers, this story of the man born blind would like to remind you and me that Jesus would not only stay at the beginning of life and at the end of our life, but He lies in the in-betweens of our stories, enlightening our eyes, inspiring us, and journeying with us. Hindi lang naman po nabuhay si Jesus noong tayo ay ipinanganak at sa oras ng ating kamatayan, kung tayo ay papapasukin ho sa langit. Pero sa bawat oras ng buhay ho natin, naroroon siya para pagtibayin ng ating puso, para samahan tayo, para bigyan ho tayo ng liwanag sa ating buhay. This is far more a fact and the faith of the story of David in today's first reading. God poured oil upon him. The Spirit rushed upon David. And with that Spirit, David knew in himself, God is with him in the in-betweenness of his life. Sinamahan siyang maging mabuting hari, mabuting namamahala sa kanilang buhay. And we've heard how Paul in his letter to the Ephesians gave light that this man born blind testified he was only speaking of truth. He was speaking of light na kasama niya sa bawat punto ng buhay. Marahil katulad po ng lalaking itong bulag, minsan ho, hindi na rin tayo rin po ay tinaboy ng mga taong malalapit sa ating buhay. Minsan po nakaramdam na rin tayo na kahit sa pinakamataas, sa pinakamalaki nating effort sa buhay na ito, pinagdudahan din po tayo. And for moments in this life, that people see something bad in us. But don't you forget, my dear sisters and brothers, hindi lang po sa umpisa at dulo ng kwento ng ating buhay naroroon si Jesus. Kasama niya ho tayong lumaban. Kasama niya ho tayo upang tanggapin tayo muli. Kasama niya ho tayo para malinawan muli tayo. Bakit nga ba tayo nabubuhay sa panahong ito? Marahil ito po yung ating mga tanong din sa mga pagkakataong ito, no? Panginoon, maya't maya na po ang pagmamahal ng mga mayroon sa amin. Mahal na ang krudo, mamaya baka mahal na ang pagkain, baka mamaya mahal na po ang lahat ng bagay. Paano na lang ho kami ngayon? Panginoon, bakit nag-aaway-away? Why are we also in doubt of our future and of our faith? Paalalahanan ho natin
na hindi naman humihiwalay ang Diyos sa bawat pagkakataon. Sa simula ng ating buhay, pinaalala sa atin, kalakbay mo ako. Kaya sa bawat kibot ng ating buhay, naroroon na ang Diyos. Hindi lang sa dulo, hindi lang sa simula, araw-araw. Kasama nating lumaban ang Diyos. Kasama nating magkaroon o magbigay ang Diyos ng liwanag sa atin. Kasama natin ang Diyos upang magmahalan at tanggapin natin ang bawat isa. He lies not only at the start and at the end of our stories. He journeys, He inspires, He enlightens you all the way. Kasama po natin, kahit sa panahon na pinagtabuyan tayo, may tatanggap sa atin. Kahit sa panahon may magduda sa atin, may maniniwala sa atin. Kahit sa panahon na nandidilim tayo, may magpapaliwanag sa atin upang makita natin muli ang kanyang magandang biyaya at ang magandang buhay na ibinibigay niya sa ating lahat.